Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, pagsubaybay, pag-promote, pag-share, pag-like at pag-campaign na lumaganap pa rin po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel at ang ating mga videos sa Balita at Talakayan. Utang na loob ko po yan sa inyo, pati po sa aming programa ni Ma'am Lorraine na Bigwas ng Agila 2.0. Hindi po maampat-ampat itong maniobra ng mga dilaw at pink na mga survivors ng oportunistang politika sa Pilipinas at na mga kaalyado nila sa simbahan, sa mga ilang legal groups na mga abogado na kaalyado nilang anti-Duterte na solid Duterte haters. For whatever reason, naging kulto sila ng mga tagapagbatikos at tagapag-atake ni Pangulong Duterte at ni Sara Duterte. Pati po itong mga hilaw na komunista na walang NPA pero nag-aastang komunista. Ang grupo nila Hontiveros, nila Boy Ngiwe, no, sa Akbayan. At syempre, ang talagang komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF na mga urban operators nila dito, mga party list nila. Nagsama-sama po ito. Ang pananaw nila na gustong lutuin sa public opinion sa kanilang mind conditioning operations. Ang tawag po dyan, IO, Influence and Information Operations. Dati, ang tawag dyan sa mga lumang practice ay PSYWAR or Psychological Warfare. It's a targeted approach to influence perception and decision. Kaya tinatawag siya dati na PSYWAR or PSYOPS, Psychological Operations. Sa modernong panahon ng pakikipagdigma, pati sa politika, tinatawag po ito na IO, Information Operations and Influence Operations. Para po lutuin ang persepsyon o pananaw ng mga mamamayan sa partikular na mga issue. Isa sa pinag-uusapan at ginagamit nila ngayon sa IO or psychological operations nila ay ang pagsasabi na dahil wala si Senator Bato de la Rosa physically at hindi rin makakadalo si Senator Jinggoy Estrada maliban kung papayagan ng korte sa Sandigan Bayan, 22 lang dapat daw ang computation ng pagkuha sa 2/3. We're talking about the impeachment number of conviction threshold, yung pinakamababa na nire-require ng saligang batas na malinaw ang nakasaad doon sa ating 1987 Constitution, that the impeachable official, in order to be convicted and removed by way of impeachment at the impeachment Senate Impeachment Court, kailangan po 2/3 of all the senators ang magbibigay ng conviction vote para ma-convict at ma-remove siya. So, kung 2/3 ang binagbabatayan at ang nakalagay of all the senators or of all members of the Senate, wala po tayong nakikita na may bakante ngayon sa Senado. Kahit temporaryong nakakulong si Senator Jinggoy Estrada at temporaryong nagtatago si Senator Bato de la Rosa dahil sa pangbabaluktot sa ICC arrest order na to na ginagamit ni Marcos upang ipadukot at ipatapon sa abroad si Senator Bato de la Rosa sa ICC detention center. Even with this kind of situation na kinalalagyan ngayon nila Senator Estrada, Jinggoy, and Senator Bato de la Rosa, there is no declaration of vacancy of their position. Meaning, senador pa rin sila. Tama. Hindi lang sila makakaboto, pero senador sila kaya nakalagay sa saligang batas of all the senators or of all the members of the Senate. Until na mabakante po ang posisyon nila, like may namatay, wag naman sana namatay sa kanila, o di bakante na. Death, paano pa yan pupunta ng Senado at maging senador, patay na. Resignation, which is voluntary. Hindi nag-resign na, paano pa maging senador, ayaw na niya. At number 3, ma-expel. At wala namang na-expel o pinatalsik kagaya kay ginawa nila Marcos at Romualdez kay Congressman Kiko Barsaga sa House of Representatives, no, pinagbutuan nila.
So, death, resignation, expulsion. Ang pang-apat, kung assume ng cabinet position sa executive branch. So, i-relinquish mo yun, hindi pwede dual. Senador ka na, at the same time, cabinet secretary, kaya hindi pwede yun. Yan lang po ang mga instances na magkakaroon ng explicit and clear vacancy of office. Right now, wala po ang apat na ito. Yung death, resignation, expulsion by the 2/3 votes of all senators, at yung paglipat sa executive department o nagpa-appoint ka, abogado ka, nagpa-appoint ka bilang justice sa Korte Suprema. Pwede rin po yun. Malilipat ka. So you can no longer assume two different and separate positions all at the same time on the separate branches of the government. Yan po. Walang ganong situation. Pero itong mga kulukoy na dilaw, pink zombies, yung mga hilaw na komunista, yung evil society ng grupong katolikong simbahan ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, mga abogado nilang tagapagsalita, pati itong kulukoy na si Justice Carpio, ang interpretation nila dapat kung sino lang daw ang makapagboto according to the actual circumstance, ay yun lang dapat ang i-compute mo. So kung 22 ang kanilang computation at itsapwera nila sa computation, sa interpretation nilang grupo na to, na wala na yung dalawa dahil hindi sila physically makakadalo sa deliberation, sa proseso at botohan sa Senate Impeachment Court, 2/3 of 22, 14. So may 13 sila ngayon, isa na lang ang kanilang iba-blackmail at ang kanilang pipilit-pitin at lulupigin na lumipat. Yun ang formula nila. Pero hindi mo na kailangan kasi ng Korte Suprema na interpretation sana kung malinaw ang nakasaad sa saligang batas. Ano ba nakasaad sa 1987 Constitution? The highest law so far ng ating bansa sa kasalukuyan is the 1987 Constitution. Lahat ng batas at umiiral na batas dapat sumasang-ayon, naaayon at nakapasok sa framework, sa guidance and guidelines ng 1987 Constitution. Ang nakalagay po doon sa artikulo patungkol sa Senado at impeachment, that the conviction of an impeachable official at the Senate Impeachment Court must require at least a minimum of 2/3 of all the senators. Si Senator Bato de la Rosa ba? Senador hindi. Senador pa rin unless there will be 4 instances. Resignation, death, expulsion, or talagang siya ay lumipat na on a separate branch, relinquishing his Senate position. So, senador pa rin siya kahit nagtatago sa temporaryo. Yes. Si Senador Jinggoy Estrada ba senador pa rin? Until sa term nila sa 2028. Yes. Si Jinggoy yata 2028. Si Senator Bato is 2031. Meaning to say, mga kababayan, there is no vacancy right now na valid as per definition of the 1987 Constitution. So, paano maging 22 yan? Kay senador pa si Bato de la Rosa. Senador din po si Jinggoy Estrada. Wala yung 4 na circumstances na sila ay hindi na pwedeng bilangin bilang senador. Ang nakalagay sa saligang batas, very elementary po. Ang interpretation noon, you don't need a Supreme Court to rule about that. That there must be a 2/3 of all the senators or of all members of the Senate. Di ba? Yun pong definition, hindi sinabi doon na dapat ang 2/3 ay doon sa actual voting on the day of the impeachment court decision. You do not provide for something that is not defined by law. Bawal po yun. Itong si Luistro, ang chief prosecutor ni Marcos at Romualdez laban sa kay Vice President Sara Duterte, persecutor ito, abogado din pero binabaluktot niya ang interpretasyon ng batas. So as ang mga grupo nila sa Dilaw at Pink. Sumali pa itong kababayan ko na si Franklin Drilon. Dapat daw, yung actual na pwedeng pilitin ng coercive power of the Senate na bumoto at mag-attend, yun lang ang bibilangin. Saan niya kinuha yun? Wala yun sa konstitusyon. Bartap not siya ang kulukoy na yan. Kaya hindi yan sila magkasundo.
ng kababayan ko rin, mag-classmate sila dati sa college, pati sa College of Law, ni Senator Miriam Defensor Santiago. What is not provided or what is not defined by law, you do not provide for that. Hindi abogado si Ka Eric, pero sigurado ako dyan, bawal yan. Kung hindi nakasaad sa batas, bakit ka maglalagay niyan? Ang nakalagay lang sa saligang batas, the highest law of the land, is 2/3 at least of all the senators or of all members of the Senate. Si Senator Bato de la Rosa is member of the Senate until 2031. Senador po siya. Si Senator Jingoy Estrada is member of the Senate until 2028. Senador pa rin siya. So sino ang nagdeklara na hindi sila pwede bilangin as doon sa dinidefine na 2/3? So itong si Luistro, ito po ay itinuturo ng maraming testigo na hari o reyna ng Maleta Group. Alam nyo na pag na Maleta, di ba? Alam na, pag Maleta Group, pati cat's eye, yung mga signages o yung mga gadget na inilalagay sa mga kalsada, pinatulan ito sa kanyang distrito. Marami itong bagahe. At yun nga, pag sinabing na Maleta ka, alam na ikaw ay bahagi doon sa nakinabang o naging pagpapatupad. Ito yung, dahil kay speaker may akap, dahil kay speaker may AX tarantado. Dahil sa taong bayan na inilipat nyo mga pundot, ginamit nyo sa pamimili ng loyalty at boto, dahil may AX, hindi kay speaker, pinagkakitaan nyo yun. Kayo nila Marcos at Romualdez. So, ito si Drilon, nakisawsaw din. Ganon din si Justice Antonio Carpio. My goodness, kapag pala ikaw ay nalululong sa isang alakulto na pananaw ng pagkagalit sa kalaban sa politika, the way they are treating the Duterte political camp, itong sila Drilon, itong sila Carpio, itong grupo ng mga dilaw, pink zombies, Dilima, Pangilinan, and ngayon, dati ang kanilang kinamumuhian, si Marcos, o ngayon dahil nakinabang sila ng todo sa ilalim ng administrasyon ni Marcos na Maleta, pati mga pari at pati ang simbahan, at marami pa pati sa media, wala na yung pagiging anak ng diktador, anak ng magnanakaw, sinungaling, walang kwenta. Lahat na yung propaganda nila kay Marcos Jr. nung elections, kinain na nila, kaya tawag sa kanila, kain suka, himod tumbong ni Marcos. Sorry for the word, lick ass sa English, no? So yun dahil nakinabang na So anong integridad at anong dangal mayroon ng mga taong ito? Ang nakalagay doon, of all the senators, 2/3 ang i-compute mo, of all the members of the Senate. Pag sinabing member ka ng Senate, senador ka, elected ka for at least 6-year term. So therefore, until andyan ang apat na mga kalagayan, isa dyan ay mangyari, pwede ka nang hindi maging senador. Death, kamatayan. Resignation, voluntary yan. Expulsion, dapat nagbutuhan sila, expelled na yan si Bato, expelled na yan si Jinggoy, wala man. And fourth, ikaw ay lumipat ng pagiging cabinet secretary or pagiging justice. Hindi ka na magsenador. Lipat ka na sa branch of government. Yun, bakante na yung posisyon mo. Hindi ka na member of the Senate. Pero sa kasalukuyan, walang ganong sitwasyon ang umiiral para sabihin nila Drilon, nila Carpio, nila Dilima, nila Luistro, itong mga kulto ng Dilaw Pink at mga kabalahibo nila na mga kontra Duterte sa Gadsarin, rabid, anti-Duterte. Yun lang ang nag-unite sa kanila Bahala nang mawasak ang bansa, bahala nang manatili ang magnanakaw at mga mandarambong, bahala na kung si Marcos at si Romualdez ay patuloy na binubulok ang gobyernong lipunan at tinatapakan ng demokrasya at mga institusyon nito, basta wag lang makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Diba? Ganon kabulok, ganon kababa, at ganon kabaluktot ang kanilang mga ginagamit na reasoning sa kanilang pambabaluktot sa tinatawag na public opinion manipulation. Mantakin mo, nakalagay of all the senators, of all the members of the Senate, i-exclude nila si Senator Bato de la Rosa at si Senator Jingoy Estrada. Ang term ni Senator Bato, 2031 pa matatapos. Ang term ni Senator Jingoy, 2028 pa. O bakit 14
ang target nila. Kasi isa na lang kulang nila minimum lumipat. So kung mapapakulong pa nila si Senator Dante Marcoleta, di 21 senators. Di 13 na lang kailangan nila. Kasi ang kanilang teorya, kung sino lang ang actual na present doon sa impeachment court, which was not defined, not provided, or not explicitly established in the provision of the 1987 Constitution. Sila lang nagsasabi niyan. Yung Abilino Doctrine nila no 1949 decision ng Korte Suprema, yun po ay sinapawa na ng konstitusyon. Yung mga sinasabi nilang interpretation sa batas, once there is now the new supreme law, the 1987 Constitution will prevail because it is the latest and it is the highest law of the land. Alam po nila yan. Mga abogado yan Matatalino din pero nagiging bobo dahil sa kanilang prejudice, yung kanilang bias na sana kung naging intellectually honest sila, yung kahit na anti-Duterte ka pero dahil mali ang interpretasyon sa batas dahil abogado ka, naging maestrado ka ng hukuman, ayusin mo ang pag-interpret sa batas at pagbibigay paliwanag. Hindi Ang ginagamit nila, political propaganda, hindi legal analysis. Magkaiba po yun. Pag naggumawa ka ng political propaganda, you are trying to manipulate public opinion according to your political interests and biases. But when you do objective legal analysis, bilang abogado ka, kaya dito pumapasok ang papel dapat ng Korte Suprema on transcendental matters with transcendental importance. Ibig sabihin po, sana wag magpatumpik-tumpik ang Korte Suprema na mag-interpret ng batas, ng saligang batas, because the exclusive authority and power provided by the Constitution to interpret the law, interpret the Constitution in its implementation and its relation to other laws and other provisions ng kanyang pagiging saligang batas, nasa Korte Suprema po yan. Hindi yan kay Drilon, hindi yan kay Loistro, hindi yan sa kay Marcos, kay Romualdez, hindi po niya pwede o nila lagyan ng kanilang sariling interpretasyon at ibebenta nila sa kanilang public opinion manipulation operations. Di ba? Kaya mahalaga pong nililinaw natin ito. Ngayon, kung ipipilit nila yan dahil they have the numbers, ipapakulong si Senador Marcoleta, di -1, 8 na lang naiwan sa kabila, di 13, ang 2/3 ng 21, 13 lang ang kailangan nila. So, iyan ay malinaw na manipulasyon at mga maniobra. Pero nakasaad sa konstitusyon, as long as they are senators and members sila ng Senado, they should be counted unless there are 4 circumstances or any of that present: death, resignation, expulsion, or transfer from the Senate to another branch of government, either cabinet secretary or justice or judge. Hindi na siya pwede maging senador. Wala mang ganun. Hindi nakasaad doon na dapat ang mag-count ng 2/3 yung actual na nandun sa Senate Impeachment Court. Interpretasyon nila yon. Kaya naman dapat tayo magpaliwanag. Bakit? Sapagkat alam natin po na hindi tama ang kanilang impeachment complaint sa pangalawang pagkakataon laban kay Vice President Sara Duterte, pero ipinilit sapagkat ang strategic direction ni Marcos at ni Romualdez is to remove Sara Duterte not just as Vice President but as a presidential contender so that hindi na siya pwedeng maging presidente o kandidato sa anumang posisyon, lalo na sa 2028 presidential elections, kasi itutulak nila ang perpetual or permanent disqualification from holding public office or applying or be appointed or become a candidate to any public office. Dahil takot na takot sila na magiging presidente ang isang Sara Duterte. Yan ang common denominator dito sa pangbabaloktot nila Drilon, nila Carpio, ng grupo ng Dilawan Pinklawan Zombies, mga hilaw na komunista, Evil Society, group ng Simbahan Katolika na nakalinya sa kanila, at pati na mga komunistang teroristang urban operatives. They want to remove Sara Duterte from the equation.
of the forthcoming or the soon-to-be holding of the presidential elections in 2028. Yan po ang target nila. Kasi kung 13 lang, mayroon na sila. So kung tanggalin si Marcoleta, wala na, tapos ng kwento. O kahit hindi siya tanggalin by way sa kanilang binaloktot na pagsasampa ng non-bailable na kaso, lumipat ang isa mula dito sa Siam, tapos na rin ang kwento kung 14 lang ang kanilang computation. Kasi actual senators lang daw dapat ang bibilangin. Walang ruling ang Korte Suprema tungkol dyan. Pero, hindi kailangan ng Korte Suprema para basahin ang nakalagay sa saligang batas. At alam din ito na mga kulukoy na alipores ni Marcos at Romualdez na ngayon ay mga sipsip at binabaloktot na nagkukunwaring matatalino sa batas pero binabaloktot ang kanilang pananaw para lamang ipagtanggol ang isang mandarambong, bulok at kurakot na gobyerno na pinapapakinabangan nila. At para madurog at mapigilan ang muling panunumbalik at pag-angat ng Duterte leadership sa ating gobyerno sa katauhan ni Vice President Sara Duterte. Pero, nakalimutan nila, taong bayan pa rin po ang magdedesisyon nito sakaling ipipilit nila ang pangbabaloktot at puwersahan na pagbaloktot sa batas para tanggalin ng hindi makatarungan at puno ng kaabusuhan at kabuktutan na gawa ang Vice President. Taong bayan po maghuhusga kung papayagan yan sakaling magtahi-tahimik pa rin at mag-aalangan ang Korte Suprema na manindigan. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik ninyo sa Ka-Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po sa inyo at ng aking pamilya ang pagsuporta ninyo. And please don't forget ang ating GCash line na tinatanong nyo palagi for line of support sa ating Bangon Sambayanan People's Movement. 0916-308-7710. Uulitin ko po 0916-308-7710. Rohilda Celis GCash line. 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos will do. As long as it is heartily donated for voluntary work ng Bangon Sambayanan, we will be in fellowship for prayer and thanksgiving para sa inyo. Salamat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po, si Ka-Eric